po sa day 7 ng Plan 40. So before we start po, let's pray first. Let's bow our heads and close our eyes. Lord God, Ikaw po ay banal, makapangyarihan at punong-puno ng pag-ibig. Pinupuri po namin ang inyong pangalan sapagkat Ikaw po ang gumawa o lumikha ng lahat ng bagay. At naririto po kami dahil ina-acknowledge po namin ang aming mga pagkakasala at humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo. Pagkalinisan niyo po kami at pagguhin po ninyo ang aming mga puso. Maraming salamat po sa mga pagkakataong binigyan niyo sa amin upang kami po ay mag-repent at humingi po ng kapatawaran. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon sa salvation sa pamamagitan po ni Jesucristo. Maraming salamat po ulit dahil binigyan niyo rin po kami ng pagkakataon ngayon upang makapakinig po sa mga bagong salita o sa mga salita na inilaan niyo para sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng wisdom upang maintindihan po namin ang inyong mga salita at bigyan niyo po kami ng kagalakan sa aming puso. At bigyan niyo rin po ako ng wisdom at gamitin niyo po ako upang maipadala sa iba pang believers ang mga salita o ang mga gusto niyo pong iparating sa amin. Ayun lamang po, in Jesus' name we pray. Amen. Ang word po natin for today is ang Philippians chapter 1 verse 6 na isinulat po sa New Testament ng Bible ni Apostle Paul, kung saan po sinasabi po rito na, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sa Tagalog naman po ay naniniwala akong tiyak na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy nito hanggang sa katapusan, sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. So, sinasabi po rito ni Apostle Paul na tiyak siya na kung ano po yung sinimula ng Diyos sa ating buhay, ay tatapusin niya rin po ito. Kung ano po yung plano niya sa atin ay gagawin niya. Ito po, sinabi po dito na patuloy ang gawa ng Diyos sa mga nananampalataya. Kumbaga po, kung saan po tayo inilagay ni Lord ngayon, doon hindi niya po tayo iiwan doon dahil patuloy po yung paggawa niya at pag-shape niya po sa atin. Ina-assure po tayo dito na ang Diyos ay napaka-faithful po sa buhay natin. And syempre, nasa process po tayo ngayon sa buhay natin. Lahat naman po tayo nasa process. And through this verse po, sinasabi po dito na nasa process tayo kasama si Lord. Na si Lord po, tinutulungan niya po tayo sa pagbabago, sa paggawa po ng mabuti, sa pagpuri po sa Kanya. At kung nasaan po tayo ngayon, nilagay tayo dyan ni Lord dahil may plano siya sa atin. At nandyan tayo, hindi dahil pinapahirapan tayo ni Lord, kung sakali mang nasa hardship tayo ngayon. At hindi dahil sa gusto ni Lord na masaktan tayo. Kung hindi, nilagay tayo ni Lord dyan dahil gusto niya tayong matuto at gusto niya na magkaroon pa ng progress yung buhay natin. Pero at the same time, habang nandyan tayo kung nasa saan man tayo ngayon, nasa tabi lang natin si Lord, nasa paligid lang natin si Lord, tinutulungan tayo at ginagay tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Eto, sinabi dito na, sinasabi rin sa verse na ito na nagkakaroon tayo ng pag-asa sa pagbabalik ni Lord, na binibigyan tayo ng hope dahil alam natin at sinasabi sa atin ni Lord na babalik si Jesus Christ, na babalik siya. At pinapalakas nito yung pananampalataya natin sa Kanya. And sa kabuuan po, ang Philippians chapter 1 verse 6 ay talata po ng pag-asa at pagpapalakas sa ating loob, na lagi lang tayo maniwala na nasa atin lang si Lord, na nasa tabi lang natin si Lord, na nagpapaalala rin nito na ang pananampalataya ng ating spiritual na buhay sa ating buhay at paglalakbay ay hindi nakasalalay sa pagkakataon o sa kanilang sariling pagsisikap lang, kung hindi nakasalalay ito sa pananampalataya natin sa Diyos natin. At sa atin pong pagtatapos, manalangin po muna tayo. Let's close our eyes and bow our heads
Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita at sa mga paalala ng inyong katapatan at pagmamahal. Salamat po sa pagpapalakas ng aming pananampalataya at sa pagtiyak na ang inyong mabuting gawain ay magpapatuloy sa aming buhay. Nagpapasalamat din po kami sa araw na ito dahil binigyan niyo po kami ng kalakasan upang makapakinig po sa salitang inilaan niyo para sa amin. Gabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na pagsubok sa buhay at patuloy po ninyong itaguyod ang aming espiritual na paglalakbay hanggang sa inyong muling pagbabalik. Ayun lamang po, in Jesus' name we pray, Amen. Maraming salamat po. God bless all po. God bless you all.